Hello, good day mga boss. Charlotte ng DIY Kurips. So ito no, continuation to nung unboxing natin. Yan. So ngayon, bibigyan ko kayo ng initial review nitong AES na to. Yan. So first of all, ito kasi pwede natin lagyan ng Demon Eye. So yung Demon Eye yung parang papailawin natin yung pinaka lens niya. Yan. So ang napili kong kulay is kulay pula. Ito yung pinadala sa atin. Given na no, na ito parang additional lang nila. Kasi pwede yun yung Demon Eye mo, pwede yun yung pwedeng via Bluetooth para nakokontrol mo yung kulay. So, pwede yun iba-ibang kulay. Pero, pagka ganito kasi yung binigay sa yung LED, yan. Ito, wala tong Bluetooth module. So, ito, isang kulay lang talaga. Ito, kulay pula yung pinili ko. So, tignan muna natin kung gagana, no? Itong kulay pula, positive, yung white negative. Gamit tayo ng jump starter. So, umiilaw naman. Tapos, ito, kailangan sa loob nyo to ilalagay. Ayan, no? So, magiging kulay pula yung lens nyo. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita sa video. Tapos puputulin nyo na lang yung excess. Yan, tanggalin na natin. Given na parang additional na lang nila to, no? Sana ang ginamit nila yung mas malapad na, yung mas malakas yung LED. Para mas maganda yung buga dito sa lens natin. So, pero ito, baka hindi ko to ikabit. It's either bumili ako nung via Bluetooth, mga nasa 300 plus lang naman yon. At least yun, nakokontrol mo yung kulay. So, pagka gusto mong kulay pula, pwede. Kung gusto mong kulay puti, pwede. Kung gusto mong kulay blue, pwede rin. So, maraming kulay yung ganun. So, ito, bakitabi ko na lang to. Baka bumili ako nung via Bluetooth. So, ang pag-usapan naman natin ngayon is yung wiring code. Yan, yung color code. Itong AES na 3 inches na violet. Yan. Itong black is negative nung LED. Etong red naman is positive ng LED. So, para sa naman tong dalawang to? Yan. Etong kulay blue is negative. Etong white is positive. Para mag-high beam etong violet nyo. Yan. Pero, explain ko lang, no? Etong violet ng AES, and I assume yung ibang violet din ganito nagwo-work, ano? Isa lang talaga yung LED nila sa loob. Yan. So, paano nagkakaroon ng high and low? Ang nangyari lang yan, merong pantakip yan dito sa loob. Kumbaga, kung ang pinakailaw nyo is pinakabuo ganito, meron yan nakatakip na ganyan. Kaya parang naka-low beam kayo. So, etong kulay blue, tsaka etong white, pagka ito nasupplyan ng negative, ito nasupplyan ng positive, yung takip nyo, gumaganyan, umaangat. So, parang bumubuo yung ilaw nyo. Ganun lang siya technically na gumagana. Pero, wala siyang additional na ilaw, no? I mean, hindi siya dalawang LED. Isang LED lang talaga siya. Ito yung pinaka-ilaw niya, may nakatakip lang. Pagka pinagana niyo yung high beam nyo, tatanggalin niya lang yung takip. Ganun lang siya nagwo-work. So, ito, no? Sige, testing natin. Ito yung parang mag-high beam siya, no? Ito negative, ito positive. Lagyan natin ng negative. Lagyan natin ng positive. Ayan, no? Tignan nyo. Ayan, no? Pero tignan nyo, walang ilaw. So, itong dalawang to, para lang to doon sa tumatakip. Para umangat lang siya. Angat baba niya lang. Kaya parang nagmumukhang nag-high beam yung pinaka-LED nyo. Tapos, ito naman, ito talaga yung pang-LED. Yung black at saka yung red. Testing natin. Yung black, negative. Yung red, positive. Yan, o. Yan. So, ganun nagwo-work tong violet na to. So, technically, isa lang yung LED nyo. Hindi siya talaga high and low. Meron lang talagang tumatakip na pagka pinindot nyo yung high beam, tatanggalin niya lang yung takip. Pero isa lang talaga yung LED. Tapos, isa pa sa nagustuhan ko dito, meron siyang fan sa ilalim. Na automatic yan, basta pinailaw nyo yung violet nyo, aandar na siya. So, pailawin ulit natin.
Ayan, no? Di ko alam kung naririnig nyo yung tunog ng fan. Ayan. So, all in all, hindi ko talaga alam, no, kung mas maganda ba yung meron lang tumatakip para mag high and low beam yung isang BiLed. Pero pagkakaalam ko, no, karamihan sa BiLed ganun. Di pa ako nakakakita ng BiLed na dalawa yung LED, isa pang high, isa pang low. So, doon sa mga na check ko yung review na BiLed, most of the time ganun lang. Isa lang talaga yung LED niya, may tumatakip lang. Naka low beam, pagka umangat, high beam. Ganun lang siya. So, tingin ko parang mas maganda sana kung dalawang LED yun. Yan. Kumbaga, para at least talagang malakas yung buga, nakasentro sa baba, tapos isang nakasentro sa taas. Tapos, maganda na may built-in fan siya. Makakatulong to para mapalamig yung LED. Yan. Lalo na kung high wattage yung LED. Yan. Tapos, yung wire na ginamit, gauge 20, pero mukhang matibay. Yan. Mukhang matibay. Tapos meron pang ganitong wire cover. Maganda yung pagkaka-wire cover. So, iba talaga pagka AES, hindi mukhang putyo-putyo lang, no? Hindi mukhang chipipay. Ito lang talaga yung additional na binigay nung seller. Chipipay talaga. Ang alam ko, 10 piso lang to eh. Yan. So, ngayon, papakita ko sa inyo, no, yung ilaw nito kung gaano kaganda or gaano kalakas. Yan, di ba testing natin ngayon tong BiLed. Ito yung pinaka-BiLed natin, no. Yan. So, pailawin na natin. Ayun. Grabe yung bugaw. Ganda. Yan, no. May cut talaga siya. Yan. Yan. So ngayon tatry natin, no, yung mag-high beam tayo. Wait lang, i-set up ko muna. Yan. So ayan yung naka-low beam pa lang. Ayan, no. So yung gitna lang yung nadadagdagan. Ayan. Kung naririnig nyo yung nagkiklik, parang tunog relay, ano? Pero ayun yung humaharang doon sa LED natin. Kaya kung makikita nyo, no, parang may hiwa yung LED natin. Pero pagka pinatunog natin yung high beam, ayun, no, nagkakaroon sa gitna. Nagiging buo yung ilaw. Yan. So, patayin na natin, no? So, initial review natin dito sa AES na BiLed na 3 inches. So, maganda yung ilaw niya. Plus points yung meron siyang fan. Tapos, yung when it comes naman do sa LED, na iisa lang yung LED, hindi naman natin pwedeng i-contest yung ganun. Kasi, parang pagka BiLed hata talagang isa lang ang LED. Tapos, parang para lang siya mag-high beam. Parang meron lang naka-cover. Tapos, open, close. Ganun lang. Tapos, yung doon sa buga nung high beam niya, no, baka mamaya isipin ng iba, konti lang yung nadagdag doon sa ilaw nung nag-high beam. Compare doon sa naka-on yung low beam nyo na ang lawak nung sako. Tapos pagka nag-high beam kayo, parang meron lang nadagdag sa ibabaw na maliit. Actually, maganda yung ganon. Kung mapapansin nyo, sa gitna lang meron nadagdag na ilaw. Kasi kung buo din yung merong madadagdag na ilaw pagka nag-high beam kayo, makakasilaw na kayo nung katapat. Ayun naman yung ano nun, yung logic nun. Kaya talagang ang nadadagdagan lang pagka nag-high beam kayo, yung nasa ibabaw lang, yung nasa gitna lang. Kasi ayun lang yung nasa ano nyo sa lane nyo. Yan. So all in all, maganda tong AES, no. Hindi na makapaghintay na ma-install to dun sa NMAX B2. Kaso nga lang, kulang pa. Hindi pa dumadating yung in order kong LED para do sa eyeline, yung bracket nito. So kailangan nyo bumili ng bracket nito. Tapos meron pa akong in order na exhaust. Tapos yung shroud nito wala pa din. Yan, kailangan natin ito lagyan ng shroud.
So, tapusin ko na tong video na to, no? Sana nagustuhan nyo yung initial review natin sa AES projector. So, ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.